pag-aaral ng mga huling mga bagay. The study of end times or end things. At yung lesson po natin ngayong umaga ay introduction, bilang introduction sa pag-aaral na ito ng eschatology. Paumanhin po sa mga kapatid natin na nasa online, wala po akong nagawang PowerPoint dahil very short ang aking preparation. I was not expecting na hindi makakadalo si Brother Boyce. But anyway, meron naman po tayong inahanda na lesson. Yun nga lang, walang PowerPoint presentation. So let's go straight to our lesson. Lahat po tayo ay pamilyar doon po sa expression na may araw ka din. Natawa si Sister Gina. Marahil narinig na natin ito o minsan baka tayo pa mismo ang nagsabi, no? Minsan merong tayong nakagalit or merong nakalamang sa atin na gigil na gigil tayo. Or narinig nga natin na nagsabi, sige lang, may araw ka din. Familiar po yan, expression na yan mga kapatid. Hindi man natin aminin o hindi man natin directly na sinasabi. Pero deep inside, minsan nararamdaman natin na gano'n. Sige lang. Makakabawi din ako sa'yo. May araw ka din. Diba? Lalo na kapag galit tayo. Ako, yan. Nakikita si Brother Sanpar doon. Madalas sabihin ni Brother Sanpar na real talk. Ito, real talk. Ako, sa aking ganang sarili, nasasabi ko din yung ganitong mga bagay. Lalo na kapag kagalit. Makakabawi din ako sa'yo. But have we given thought na what if yung ibang tao naman ang nag-iisip sa atin o nagsabi sa atin yun? Yung ibang tao ang nagsabi sa atin, sige lang, may araw ka din. Di ba parang nakakatakot yung ganun? Babalikan ka eh. Oh. Even scarier, mga kapatid, is the thought that God Himself is saying this to us. Mas nakakatakot kung yung Diyos mismo ang magsasabi nito sa atin, may araw ka din. Sige lang. Pakasaya ka ngayon. Pero tandaan mo, may araw ka din. Darating din ang araw mo. Di ba mas nakakatakot yun, mga kapatid? At mga kaibigan, meron po tayong nakita maraming familiar, mga new faces, mga panauhin po natin. We welcome you in this assembly. Di ba mas nakakatakot yung ganun? Yung, how we give in to that na kung yung Diyos naman ang nagsabi sa atin ng araw. But this is exactly what the Apostle Peter, si Apostol Pedro, sa kanyang ikalawang sulat. In 2 Peter chapter 3 verse 10, if you have your Bibles with you, I encourage you to open with me doon po sa 2 Peter chapter 3 verse 10. Ito po ay ang pamagat po ng ating lesson is, I hope nakikita dyan sa likod, ang araw ng Panginoon. At ito po ay ating babasahin sa ikalawang Pedro and in 2 Peter chapter 3 verse 10
at tuloy. Diyan lamang po tayo mag-focus mga kapatid. So, kung meron po kayong mga Biblia, kung wala po, baka meron kayong mga apps sa cellphone, ay sabayan niyo akong basahin. Ang umpisahan ko po mga kapatid sa verse 9. Ganito po ang sinasabi. The Lord is not slack concerning His promise. Hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako. Ano po yung pangako ng Panginoon? Na tinutukoy dito kung atin pong babasahin yung mga naunang verses. Ito po yung kanyang pangako ng pagbabalik. Huh? His second coming or His return. Sabi dito ni Apostol Pedro, hindi mapagpaliban ng Panginoon sa kanyang pangako ng pagbabalik. Na gaya ng pagpalibang ipinalalagay ng iba, kundi mapagpahinuhod, patient or long-suffering. Kundi mapagpahinuhod sa inyo na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. Ayun po ang dahilan. Yun po ang dahilan mga kapatid at mga kaibigan, bakit ang Panginoon hindi pa bumabalik. Huh? Bakit? The Lord is patient. The Lord is long-suffering. Why? Sabi po ng talata, He wants everyone to repent. No? Ang gusto ng Diyos ay lahat ay magsipagsisi. Ayaw niyang merong mapahamak. Kung atin pong babasahin doon sa, lagyan niyo lamang po ng marker yung inyong mga Bible. At titingnan lang natin ng madalian yung nasa 1 Timothy chapter 2 verse 4. Ang sabi po dito, 1 Timothy 2 verse 4. Na siyang may ibig, ang Diyos, na ang lahat ng mga tao'y mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan. So ang Panginoon, He wants all men to be saved. Pero tandaan po natin, ang Diyos binigyan niya ang tao ng freedom of choice. Free will. Ang tao po minsan, ang pinipili, yung kanyang kapahamakan. Yun po yung dahilan bakit ang Panginoon na hindi pa bumabalik. Pinagpapaliban niya. Let's continue reading. Doon sa 2 Peter chapter 3, we are now in verse 10. Sa verse 10 po, ganito po ang sinasabi. But the day of the Lord, ayan na po, nabanggit na po yung the day of the Lord. Yung atin nga po kinanta kanina, merong talata doon na na yung parang meron pong binanggit dyan. Sabi po, okay na yung sa second stanza, the day of His appearing will come up. Darating, mga kapatid, yung pagpapakita o pagbabalik ng Panginoon. Ito po, ang binabanggit ni Apostol Pedro dito is the day of the Lord. Sabi niya, but the day of the Lord will come. Let's stop there. Datapwat, sabi sa Tagalog, darating ang araw ng Panginoon. Ito po, kung ating pag-aaralan itong buong aklat ng ikalawang Pedro,
and even the whole chapter. First point, this day of the Lord, ito din po yung second coming of our Lord Jesus. At kung ating pong itutuloy mamaya, ito din po yung tinatawag na wakas ng lahat ng bagay. End of the world. And also, this is the day of judgment. Kaya po nakakakilabot, no? Hindi man sinasabi ng Panginoon, pero sinasabi ng talata, may araw ka din. Tao, may araw ka din. At ang sabi po, the day of the Lord will come. Darating. No? Sigurado po ito. Second point, it will surely come. Kaysa maniwala man tayo o hindi, darating po yan. Tanggapin man natin o hindi, darating po yan. Sinasabi po ng banal na kasulatan, mga kapatid. The day of the Lord will come. Kadalasan po, ang tao, most men, live their lives as if this day will not come. May mga tao po nabubuhay na as if mabubuhay sila sa mundong ito ng forever. That is not the case. Bakit? May hangganan ang buhay natin sa mundo. May hangganan ang mundong ito. Kailan po yan? Kapag dumating yung araw ng Panginoon. Yan po yung araw ng pagsusulit. Magsusulit tayo sa Panginoon. Sa ginawa po natin nung tayo ay mabubuhay. Most men, no? Hindi naman po lahat, pero karamihan sa mga tao, they live their lives in the moment. Especially yung mga young people. No? Di ba merong expression ng mga young generation ngayon na YOLO. You only live once. Kaya, sige, pagbigyan mo sarili mo. No? You only live once eh. So, do what you want to do. Marahil, ganun po yung mga iniisip ng mga kabataan na mga nadidisgrasya, nakamotor, no? Because they want to enjoy life. To enjoy the moment. Not thinking that there is a life after death. And worse, not preparing for the life after death. Pinaghahandaan po yun, mga kapatid. Baka po masyado tayong caught up in the moment. No? We are caught up in our everyday lives, in our dreams, our goals in life, that we forget na darating yung araw na ito. And worse, hindi tayo nakapaghanda. Kaya po, maganda itong pag-aaral na ito eh, yung eschatology, the study of the end times. Bakit? Doon po tayo pupunta eh. Doon po papunta. We cannot escape that day. So ituloy po natin. We are still in verse 10. Ano? Datapwat, darating ang araw ng Panginoon na gaya ng
magnanakaw, but the day of the Lord will come as a thief in the night. That's our third point. Ano po ang sabi ng talata? Ano po ang sabi ni Apostol Pedro sa kanyang sulat? Darating ang araw ng Panginoon na gaya ng sa magnanakaw. Ibig pong sabihin, it is surprise, unexpected. Marami na po mga kapatid, mga kaibigan ang nagtangkang i-predict. No, i-predict yung araw na yan. And they all miserably failed. Naalala ko na naman si Brother Santa, nakikita ko si Brother Santa. Yung dati niyang, natatawa si Brother Santa, yung dati niyang sinasamahang reliyon noon, naikwento na niya na ganun din. Meron silang prediction na darating ang Panginoon sa year something like that. Hindi nagkatotoo. Bakit po? Wala namang makakapredict ng araw na yan. Sabi nga ni Apostol Pedro, at saka kung atin pong magbasahin doon sa aklat ng Mateo, gaya ng magnanakaw. Hindi po natin alam kung kailan po darating o papasok yung magnanakaw sa bahay natin. Hindi naman po yan pupunta ng ina-announce niya. No? And if we read in Matthew chapter 24 verse 36, ang sabi po dyan, walang nakakaalam. Kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, even our Lord Jesus, the Son. Kung hindi alam ng anak, ikaw na tao lang, malalaman mo ba? Hindi po. No? Ito po, Israel po. Matthew 24. Meron ako naka-diskusyon dati na hindi, may sign may mga sign niya kapag nakikita na natin na ganito, na magulo na, sinyalis na yan. O di ba? Marami nang kumuluhan ngayon, mga kapatid. May giyera doon sa Middle East, sa Israel. Yun doon sa Ukraine and Russia. Tapos panay ang lindol. Oo. Sabi ni Father Nelson, yung mga prediction ng mga Nostradamus at kung sino-sino pang mga nag-predict ng mga yan. Huwag po kayong maniniwala sa Biblia. Sabi mismo, ng banal na kasulatan, babalik ang Panginoon na gaya ng magnanakaw. This day of the Lord will come unexpectedly. Malay nyo, mamayang gabi, babalik ang Panginoon. Ang tanong, ready na po ba tayo? Handa po ba tayo sa pagbabalik ng Panginoon? O bukas makalawa, next year, next 100 years, wala po nakakaalam. Kaya nga po ang maganda dito sa pag-aaral na to is because we do not know when the Lord will come, we must always be ready. Yung paghahanda. So unexpected ang pagbabalik ng Panginoon. At ano po ang mangyayari? Ituloy po natin ang basa. We are still in verse 10. Sabi niya, datapwat darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw. Ito na po ang mangyayari. Na ang sangkalangitan sa araw na iyan ay mapaparang nakasabay ng malaking ugong at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init at ang lupa at ang mga gawaing nasa lupa ay pawang masusunog. In English, but the day of the Lord will come as a thief in the night, in which
The heavens will pass away with a great noise, and the elements shall melt with fervent heat. The earth also and the works that are therein shall be burnt up. What will happen on that day? The heavens shall pass away with a great noise. Ibig sabihin po, yung sangkalangitan, the moon, the stars, the planets, the galaxies, the universe will be destroyed. Sabi niya diyan, the elements shall melt with fervent heat. Nung nag-aaral pa po ako, there are roughly mga 115 elements yata in the periodic table. Ewan ko po ngayon, baka may na-discover na silang dagdag. No? Ang sabi po dito, ni Apostol Pedro, the elements, lahat po yan mga kapatid. Wala pong matibay dyan. All the elements will melt with fervent heat. The earth and the works that are therein. Ito mundong ito na ating kinatatayuan. At ang lahat ng bagay na nandirito, ang sabi po sa talata, shall be burned up. It will all be destroyed. All our cherished possessions, if you might call it that. Everything will be destroyed. Lahat ng bagay ay mapaparang destroyed. If we have a beautiful house, a nice car, kung mahilig po tayo sa mga branded na clothing, mahilig po tayo sa mga bling-bling, mga accessories, mga jewelries, and everything. When this day will come, lahat po yan will all be gone. Kaya nga po, hindi natin dapat gugulin lahat ng ating oras, lahat ng ating focus, lahat ng ating energy and effort sa mga bagay na ito. Hindi ko po sinasabi mga kapatid, mga kaibigan, na wag na tayong magtrabaho. Wag na tayong magsikap na magkaroon tayo ng sariling bahay. Hindi po yun. Hindi ko po sinasabi na wag na tayong mag-aim o magnais na bumili tayo ng ating sariling sasakyan, magsuot tayo ng magagarang damit, kumain ng masasarap na pagkain. Hindi po yun. That is not the point. The point is, kung yung mga bagay na yan, ang number one priority natin sa buhay na ito, yan po ay mali. Kasi yung pinaglalaanan mo ng iyong number one priority, pagdating ng araw ng Panginoon, mawawala din. Ang gusto ko pong i-drive dito sa pag-aaral na to is, ang priority natin dapat ay yung Panginoon. God should be our number one priority. Yung paglilingkod sa Panginoon. Kaya ngayon, nagtitipon tayo dito araw ng Sanlinggo. We are giving God our first priority sa araw na ito. Kaya lang, how about Monday and the other days? We should also give God our priority. Sa mga young people, and I see a lot of young people, no? Meron tayong mga ambition, di ba? Ambition in life, mga goals, mga dreams natin
makatapos ng pag-aaral. Kasi kami po, sa Nelson, nagdating kami sa mga ganyan. Although hindi pa naman kami ganun katanda, mga bata pa naman kami. Dumaan din kami sa pagiging ganyan. No? Young people. We have our dreams. Makapag-aral na mabuti, makapagtapos, no? Makapagpundar ng bahay, maibigay yung mga pangangailangan ng mga magulang. No? It's good, it's nice. And nararapat na ano. Pero wag po nating kalimutan na ang number one priority is to prepare for this day of the Lord. Kasi, sabi ni Apostle Peter, lahat everything that we hold dear, yung mga material na bagay. Kaya, mahirap po mag-invest sa ano eh. Kung yan lamang po ang pinagtutuunan ng ating pansin, mahirap po. Darating ang araw, mawawala. Pero yun nga, sinasabi ko, I'm not saying na hindi na po tayo ang sinasabi ko lamang is, huwag nating gawing first priority ang mga bagay na. I-first priority natin ang Panginoon. I-first priority natin yung ating kaligtasan. Ako po, nag-ano din ako. Paplano din ako na ano. Kasi gusto ko din magkaroon ng aking sariling farm. Pagka nag-retire, so, pinagsisikapan ko na makapag-ipon. But that should not take away my focus on the goal of being with God on this great day. So, ayan. It's unexpected. We'll get surprised and everything will be destroyed. Ang next na katanungan is, ano ngayon? What then? What then? Ang sagot po sa katanungan yan, mga kapatid, ay nandun din sa karugtong. Verse 11. 2 Peter chapter 3, verse 11. Ganito po ang sabi ni Apostle Peter. Yamang ang lahat ng mga bagay na ito ay mapupugnaw ng ganito. Ano nga anyo ng mga pagkatao ang nararapat sa inyo sa banal na pamumuhay at pagkamaawain. In the NIV translation, which is mas maganda yung pagkaka-translate, ganito po ang sabi. Since everything will be destroyed in this way, what kind of people ought you to be? Anong uri ng tao dapat kayo maging? No? What kind of people ought you to be? You ought to live godly and holy. So, this is the answer. We ought to live godly and mamuhay kayo ng makadiyos at banal na pamumuhay.
Verse 12, na ating hinihintay at pinakananasa ang pagdating ng kaarawan ng Diyos. Na dahil dito ay ang sangkalangitan, ayun po, inulit niya. You know, in the Bible, or even in our everyday lives, kapag ka inulit-ulit po ang isang bagay, ibig pong sabihin, this is important. No? Ini-emphasize, ini-stress yung point. Ito, inulit po ulit, verse 12, na ang sangkalangitan ay mapupugnaw at ang mga bagay sa langit ay matutunaw sa matinding init. Inulit po. Inulit po itong point na to, that everything will be destroyed. Yan po ang sabi doon sa verse 2. As you look forward to the day of the Lord and speed its coming. The Greek word here is speudo. Na ang ibig pong sabihin is await eagerly. Await. Yung eager. Yung maningas na paghihintay sa pagbabalik ng Panginoon. That is the Greek word. Kaya ang katanungan po mga kapatid, mga kaibigan, are we eagerly awaiting the day of the Lord? Masikap ba nating hinihintay yung pagbabalik ng Panginoon? O baka naman nakalimutan na natin? Baka naman ngayon lang natin naalala. O naalala lang natin kapag nakakarinig tayo ng mga sermon na ganito. Or meron tayong mga minsan nakikita natin sa social media. Pag may problema, saka lang natin naalala na yung Panginoon at meron siyang araw na dahil. Due to our busy schedules, our plans, yung mga plano natin sa buhay, maybe we have been caught up with all those trivialities in life. Yung mga plano natin sa buhay, mga dreams natin. We have lost our focus on God. We have lost our focus on this coming day of the Lord. Lalo na kung hayahay ang buhay. Lalo na kung sagana ang buhay. Yung hindi tayo naghihirap, wala tayong nararamdamang sakit, no? Wala tayong problema. It's easy, no? Na mawala yung focus natin. So sabi ko ni Apostle Peter, we should await eagerly. Hindi lamang pala iniisip yung pagbabalik ng Panginoon. Hindi lang pinaalala, kundi hinihintay mo. You are awaiting eagerly His return. Kami po sa yung mga nagtatrabaho, every end of the year, meron po tayong hinihintay na we are awaiting eagerly. Alam na po ninyo yan, since third year, ano din eh. Ito po yung Christmas bonus. No? Every end of the year yan, we eagerly await our Christmas bonus. And every year, no? We eagerly await our birthday.
Sa mga nag-aaral, nung nag-aaral po ako, ang ina-await ko eagerly yung pagtatapos ng school year, eh. Yung pagtatapos ng semester, kasi bakasyon. There are many things, mga kapatid, that we eagerly await or expect or in-anticipate po natin. Pero ang tanong ko, real talk, are we eagerly awaiting the coming of the Lord? If not, then maybe it's time that we evaluate our lives and prioritize. Ulitin, babawi ko po yung maybe. It is time. It is high time that we evaluate ourselves, our lives. Kung tayo ba ay handa na sa pagbabalik ng Panginoon. Kung tayo ba ay eagerly awaiting the coming of God. So, very short lesson, but I hope na baunin po natin, no, sa darating na mga araw sa ating buhay na ipagkakaloob sa atin ng Panginoon. Sana maisip natin, naghahanda kaya ako sa pagbabalik ng Panginoon? Or ako kaya ay handa na kung sakaling babalik ang Panginoon ngayong gabi? Ako kaya ay handa na naharapin siya? Siya kaya yung aking pinaprioritize? Hinihintay ko kaya yung kanyang pagbabalik? Eager kaya ako na nag-aantay sa kanyang pagbabalik? O baka naman iniisip ko, sana huwag muna kasi di pa ako maganda. Well, if you are not yet ready, wag na po kayong patumpik-tumpik pa. No? Tanggapin na po ninyo ang Panginoon. And be in a relationship with God. And be faithful. So atin pong i-wrap up ko na lang po itong lesson and then we will proceed with the remaining part of our assembly. So, napag-aralan po natin ngayong umaga mga kapatid na meron pong darating na araw ang Panginoon. And this day of the Lord is that day when Jesus will come again. And this is also the day that the world will end and everything that is in this world and in the universe, it will end. And this is also the day for all of those who are still alive. Ito po yung araw na paghukom. Darating po yan, it will surely come, and it will come at an unexpected time. So we must always be ready. And we must live godly and holy lives sa araw-araw as we await eagerly the coming of the Lord. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at tayo po'y aawit ng isang awitin and then we will proceed with the Lord's Supper.